Thank you for not skipping ads sa mga videos namin. And thank you for subscribing as VVIPs. Dahil dyan, makakapagbigay tayo sa ating Beneficiary of the Month. And our new beneficiary, Women's Global Network for Reproductive Rights. WGNRR is a Southern-based global network that connects and strengthens movements for sexual and reproductive health rights, or SRHR, and justice. Supporting WGNRR means supporting organizations and young people across the Global South in taking action and promoting SRHR for all. Para sa kabataan at para sa mga kababaihan. So if you want to be a VVIP, subscribe at ang walangkwentangpodcast.com. Salamat mga generous and pretty naming mga ka-eme! Salmong tugunan. Yes. Paano kapag okay na sana kayo dati? Tapos naudlot lang. Tapos ngayon, ang pangit ng intro ko mo. Sorry. Sorry. Go. Okay, paano kapag katabi mo si Maki? I think ganito yung mangyayari. Hirap eh. Oh my God, paano si Pablo? Couple? Yun na lang yung intro ko. Sige. Ano? Kasi yung letter sender natin, dapat okay na sila before. Kaso nga lang malabo. Okay. Pero hindi sila. Hindi sila. Okay. Kasi sabi, pinapili namin yung guest namin na debut niya ngayon sa Awalang Kwentang Yes. Podcast. At fresh from Wishbus. Pakilang Wishbus mo na. Siya rin yung ano, no? Ito na po. Parang hina, no? Parang hina. Kaya nga, Oo yung nga. Pag-edit mo ko na ilan Wish kung Boss. ilan eh. Mas ko mga 5. Ang dami na. So Hall of Famer ka na. Hindi naman. Hindi pa? Sana. Someday. Someday, yeah. So, galing siyang Wishbus, tapos, pumarada ba dito? Actually, nandyan siya kanina yung Wishbus. Oo. Love nila talaga ako. Oo. Naghihintay pa dito Hindi, eh. kasi kanina hindi pa sila Miss Ina nandito, so bumalik kami. Mrs. Kanino. Sorry, edit out yun. Eddie. Kinakabahan na talaga si Justin. Ayaw ni JP. Okay, o sige. Ano tawag dito? Bakit? Ay, wala akong mic. Anyway. Tugon, Santa Jolens, tulungan mo po kami. Okay. So, ilan tayo ngayon sa loob ng Basta Cafe? 65,000, 67. Parang ang ina. Tapos sa Zoom ay 558,000. Oh my God! So, roughly, Grabe. 1.9 million. Yes. Lahat yan manonood ng June 13 and 14 concert ni Maki sa Singapore and Jakarta. Sa Singapore and Jakarta, tama? Tayo na nagsabi kasi kanina hindi niya alam Hindi ko eh. nalimutan ko kasi yung date. Thank you, Direk. Baka ibang tao na sampal Bato, lahat siya. naman siniship nyo dito. Ano, para bang ano. Kating-katiyan sila. O sige, pero Pwede naman sila love team. Kiss! I think last episode na ito ni Maki. I mean, thank you, Maki. Makakaalis ka na. Sayang, walang kiss. Uy! Ano Pinagpapawisan. ba yung love team name? Wala kay love team name? Wala. Kay Pablo nga si Tonet. Okay. Kinikilig si Tonet. Gagi. Okay, go. Ano? Wow! Change topic. Change topic. O sige, mamaya mag-share si Maki ng details about yung concert. Napanood mo naman si Maki Color live? coaster. Parang Hindi hindi pa. pa. Laging sold out eh. Wow. May dahilan ah. Sabay Laging yun. sold out. Gandang ano. Oh. Napanood ko na si Maki live. Ang galing niya sa live. Thank you Saan? po. Saan? At the Hobbit, oo. At the Hobbit, Yes. oo. Uy, hindi. Ang galing ni Maki live. Na nakita ko Thank siya. you. Ang galing niya. Ang galing mo mag... Wow. Pinapanood ko lang sa, Hilot sa na hilot YouTube. na, hilot na hilot si Maki. O sige, wag na, hindi ko na hilutin. Okay na. Manonood naman sila dyan eh. you. Okay. So, para sa mga ngayon lang manonood na mga fans, ano tawag sa mga fans ni Maki? Ay, ang Sushi? ganda. Sushi. Sushi. Wala lang, trip-trip nga lang yun eh. Kung ikaw papipili, ano dapat ang pangalan nila? Sushis talaga. Ah, okay. Wala lang. Fun lang. Okay. Wala naman pressure sa ganun. Ano ba dapat? Meron ka ba naisip, Derek? Wala naman. Pangawak naman to sa... Pigilan mo. Ganda ng tele eh. Ganyan ka ba kabahan? Okay. Kabado ka, yung totoo. Ba't ka kinakabahan? Nakabahan. Yung puso ko malaki.
Pero may sasalo naman, di ba? Sabi ng Sino? kanta mo. Ay, hindi ko alam sino. Ayan. Nagsalita na naman siya. Okay, hindi na. Wala na. Wala na? Hindi yung kaba, wala na. Okay, pero may okay. sasalo pa rin. Ano, saan ba? Sa puso mo. Wala. Uwe, parang... Charing. Wala. Wala. So, hindi to... Ano? Anong alam yung hindi ko alam? Okay, sige. Para sa mga Zushis, first time man mapanood ang Wala Kwentang Podcast, yung Santa Jolens, isa siyang series na nagbibigay ng letters yung mga ka-eme, tapos magbibigay tayo ng advice. Yes. So, love-related, kaya Santa Jolens. Galing kay Julina Magdangal. Okay, o sige, ito na yung letter. Hello, Direx and Maki. Nasama ka niya agad. Alam niya, ikaw yung... Koragsalat din eh. Charot. Medyo mahaba to, bibilisan ko na lang. Anong pangalan niya? Over naman sa Tangang Libra. Ay. Okay, I'm over naman sa Tangang Libra. 21, and ang problem ko po ay minumulto ako ng friendship namin ng ex-friend ko, 22, na in-FO ako after niya mag-sorry for making me feel like I was being taken for granted. Magto 2 years na kaming online best friend sana, kaso shit happened and na-feel ko na I was being taken for granted. In-open up ko sa kanya yon and thought that it would be better if hindi mo na kami mag-talk for a Kami while. mag-talk. Since medyo masama ang loob ko sa kanya that time. She said she was sorry, she'll make up for it, and told me to take my time. So I did. After around 2 weeks, na saktong birthday niya, I messaged her to greet her and hopefully try to fix things kasi I really didn't want to lose something that felt so genuine. Although, she misses me too. Feel niya na di daw niya kayang panindigan and I deserve better. Hinahunt pa rin ako nito kasi I really cherish our friendship kasi sinamahan niya ako nung nasa lusak ako way before the fallout. Taray, Marimar. Oo. Hindi nila alam yung Marimar. Naabutan mo ba yung Marimar? Kaninong Well. Marimar yung naabutan mo? Kay Marian. Rivera. Tama ba? Hindi nga, Baka magkamali ako eh. Nabutan mo yung Marimar ni Marian? Hindi ko siya like napanood. Naririnig ko siya sa TV. Bakit? Wala, Tama naman. Tama naman. Nag-PA yung... Pakiano. Parang dapat ata nakatayo yun. Dapat nakatayo ma, gawin mo na. Mahal ko galing tong Japan. Talaga guys, pag naka-asenso, natignan nyo kala direct ang mahal nung... Ay, hindi tayo nag-intro, te. Oo nga, hindi pala tayo nag-intro. Nag-intro tayo, sorry. Okay. Akala ko kasi diretso na pag ganito. Akala ko rin na. Akala rin namin. Kinakabahan Okay, game. kasi. Kinakabahan na kami tatlo. Oh, intro na. Sige, intro. Ang Okay, ganda. Sa Ikaw. Ano ka na? Ako si JP at may kita nyo ako sa QC sa UP at sa kalsada ng BGC. Basta Coffee. Super happy! Thank you. Kaya ng hapon ko pa yun iniisip. Iniisip. Ako si Tonet at mukhang delikado na ako kasi kinikilig na ako. May sama lang. Okay, ikaw, Maki. May ganun ba dapat? Oo. Anong favorite mong song ni Maki? Yes. Care to share? Favorite song ko ni Naungulila. Pwedeng elaborate. refresh us. Oo. Ano siya, may lyrics doon na ano. Kung meron lang akong sasakyan at panggas o agad-agad pupunta sa Batangas. Ay, luluwas pa Batangas. Aww. Na para bang. Kantang pang Wish Bus. Yes. Sino nasa Batangas? Wala ano lang yun, parang Well. fictional ideal, parang Saan siya sa Batangas? Lemery? Wala mo, di nga ako nakapunta Lipa. eh. Paano ko malalaman? Never pa ako naka-ano doon. Gig lang ako sa Batangas talaga. Beach, ganun. Sinong kasama nun? Oo, na Batangas ka. Nagbatangas ka? After mo mag-gig, di ba? After nyo mag-gig, di naman kayo muuwi agad eh. Di ba Umuwi kami agad. Umuwi ka? Uwi kami. Good boy naman Tulog. pala. Alam niyo yung yung nangutang, tapos hindi niya mabayaran yung utang, nagpatay-patay. Hana. So pag may ayaw akong marinig, pag wala akong masagot, gagana. Ganun na. Huwag kang gaganyan ngayon, ha? Meron siguro, tingnan natin. Oh my God. Pag gumanon ako, super sensitive topic. Wala Hindi ko in-expect yung ganitong version ni Maki. Uy, hindi ganito talaga ako direkto net. Ano ka ba? Hala, humanap na! Pablo, kung Wala nanonood naman. ka man ngayon, I'm sorry. Ngayon ay darling ni Direk.
Ika na nga intro. Okay, ano ba? Paano ba yun? Any, about, Yan, about you. Kanta Na hindi ko? namin alam. Sige, patis ko kayo sa isang lyrics sa favorite ko sa bago kong song. Hi! Bago yun Okay, ako si Maki. At ako ay sapat magustuhan, di sapat mapanindigan. Hindi ba ako, hindi ba ako kasugal-sugal? Okay, at ito ang Walang Kwentang Podcast presents Santa Jolens, tulungan mo po kami with Maki! Okay, from the top yung letter, ha? Okay na yun. Okay, sige. Ito na. Tuloy ko na lang. Paki-edit na lang siya na. Ay, yung editor namin nandito, Si- yung ano. Ang galing-galing niya mag-edit. galing niya. Sobrang galing. Meron niyang 5 terabyte ng hard drive ng mga memes. Yes. Galing. Chan, ilang Chronically ano ka na? online. Ilang years ka na nag-edit sa amin? Ilang episodes? Mga 70? 70? Sa 70 episodes ni Chan Maki, never siyang nagpunta sa live recording. Yes. Grabe, SB19, grabe. pinalampas niya. Pinalampas yung SB19, sabi niya. Si Justin, SB19 lang yun eh. Ito, Maki, sabi niya. Vice Ganda, pinalampas niya. Ann Curtis, pinalampas niya. Si Maki, tagasan ka? Cute. Tagasan ka, Chan? Batangas. Batangas! Ay! Ay! Ano, aminin na ba Siya natin? yun. Wow! Oh my Siya God, yun. kinikilig si... Ay, okay, sige. Hinohon pa rin ako nito kasi I really cherish our friendship kasi sinamahan niya ako nung nasa Lusak ako way before the fallout. Nakakatanga lang kasi wala naman na sa kanya tapos ganito pa rin ang nafe-feel ko about it. Ang questions ko po ay, should I reach out again or wag na? If wag na, ano pong pwede kong gawin para makalaya from this? Sobrang tagal kasing nangyari and until now, I just can't seem to let go of the friendship we had. Ayun lang po, Direk. Sana matulungan niyo ako. Minumulto pa rin over naman sa tangang Libra. 20 ano lang siya, bagets niya. 21, 22. Tapos meron na siyang na-friendship over. Yes, na mahal niya. Mahal niya yung best friend niya. As in Like, romantically? anong mahal? Feeling ko, hindi ba? Pareho silang babae. Ay, opera silang babae. WLW. Nice. Okay. Anong zodiac sign mo, Maki? Sagittarius. Sagittarius. Mga mahilig sa adventure. Yes. Totoo. Pero November, Sagi ako. So medyo, ang alam ko December, ang medyo wild eh. Oh, ito, sige. May- Anong, for example, meron ka na bang gano'n? Ano muna, wait lang. Ano yung moon mo and rising? Ang moon ko ay, I think, Cancer. Anong cancer? Mga emotional. So, ang rising ko, Sagi din. Oh. So walang pagpapanggap na adventure ka. Yes, wala talaga. Bakit? Saan yung November? Oo. Anong compatible sa Sagittarius? Mga fire signs din. Aries. Ay, si Tanet Aris. Ay, talaga? Sinama ka naman ako! Benta, benta. Bunot na naman leche. So yung last relationship mo, anong niya? Anong zodiac sign? Ay, ayaw sabihin. Virgo. Virgo. Hindi man fire sign yun. Hindi nga. Kaya So, nag-end. kaya- Wala nangyari. Oo. Pero may album, so okay lang. Ay, tama. Ito, itong album na yun? Hindi. Yung before na. Yung Tanong EP. Actually, hindi pala album, EP. Tanong EP. Wala. Virgo. May mga discussion na nangyari kung sino daw yung Diba? Virgo. Pag Virgo, Oo. Pag Virgo Know it all. organized. Serial killer. sorry, magkaiba yun. Okay, sorry. Sobrang contrast yung sinabi Know ko. it all, sige. Know it Virgo, all. yan. Mga know it all, feeling laging tama. Yan. La, galit siya. Galit ka. Galit kayo nag-break. Hindi. Sino nakipag-break? Galit Ikaw siya. o siya? I think huwag nila tong letter center na to. Oo. Ikaw na lang. Mas maganda, di ba? madami So, ba? yes. Palakihin natin Ano to. ba yan? Palakihin natin. Ay, kung nanonood ka man ngayon, wala na to. Baka sabihin. Baka mag-feeling ka. Ganon. Wala na, tapos na. Ano ka ba? Charot. Charot. Wah, daming ginawa. Yung Virgo kasi, well, break, ano ba yung tanong? Kung sino nakipag-break? Sino nakipag-break? I was manipulated na ako dapat makipag-break. Para hindi... Paano kami manipulate na ikaw makikipag-break? parang sinasabi niya, ano ba gagawin natin dito? Hindi natin maayos eh. Parang hindi na niya sabihin ng galing sa kanya. So, dapat ako yung magsasabi, sige, mag-break na. Parang ilang beses na, ilang sections na yung sinasabi niya ng mga issue. Tapos parang gusto niya sa akin manggaling. Ganun, so ako yung nakipag-break. Kailan kayo nag-break? 2022. Pandemic. Pandemic. Isa kayo sa mga relasyon na hindi na Oo, nabuhat ng nag-survive. COVID. Yes. So, nasa industriya ba siya? Hindi ko alam eh. Beyonce!
Si Beyonce, Si Beyonce Virgo ba to? siya. Virgo Si yun. Beyonce ba siya? Oh my knows. God, ikaw ba yun? Oo, Beyonce. Ikaw yung, Pero silang Virgo. oo nga. Beyonce is Virgo. Si Beyonce na lang. Miss Beyonce. Sorry po. Gano'n kayo katagal ba? I think, nagka-think kasi kami ng parang 1 year. Tapos, siguro mga 2-3 years. Tagal din. Ba't di ka sure? Siguro, nalimutan ko na kasi. Wow! Naging kanta na, naging Moved kanta on, na. naging kanta na lang, kinalimutan na. Ilang kanta yung nagawa mo Nung masaya pa kayo? nung masaya pa kayo? Siguro more than 10. Oh! Tapos nung masakit na, Mga more than 50. ang dami. Talaga? Uy, totoo yun Mas madami nung... Pakita ko sa inyo nasa- yung mga demos ko, super dami talaga. Text me. Parang ano kasi may mga songs ako na hindi siya natatapos. Kasi hirap ng tapusin. Hirap tapusin dahil because... Charing. Well, parang ayoko na balik-balikan. Kasi parang ginagawa kong diary yung songs. Yung pagsusulat. Parang dati hindi talaga ako sanay magsulat ng sad songs. Tapos biglang doon ako nakilala. Parang ang weird. Hala, parang si Adele. Si Adele baliktad naman. Parang si Adele hindi siya magaling gumawa ng happy song. Ng happy Happy songs. Ayun yun. Pero nung naging sad si Adele, Talagang sad. Actually, parang same kami. parang nag-ano na sila. Ayun na naman siya. Nag-check na sila kung sino. Check na sila kung Wala sino. yun, guys. Kalimutan yun. Ako nga, nakalimutan. Wow, parang hindi pa mo. Uy, wala na. Pero ngayon, so na nag-break kayo, ano nangyari? Grabe kasi, sobrang sama ng ugali. Niya? O Niya, talaga. example? Well, ako feeling Nakamove on ko- ka na dyan Nakamove on ka na yan. Nakamove on na daw siya nito Hindi, Oo. kasi hindi ko Partida. hindi ko Oo. pagtatanggol ang mga C-word. Ano yun? C-word. Cashier? Alam mo, Nung student ka, sinabay mo ba yung akad sa pag-work? Yes. Second year college, nag-call center ako. Yun yung panahon na uso yung mag-apply sa mga call center, Convergys, mga Oo, ganyan. malapit sa UP. Oo. Kasi nga mag-shift ako nun to film. Magastos yung film, di ba? Nahiya ako magsabi sa magulang ko. Kaya ako nag-working student. Ikaw? Hindi naman sa working student na parang nahiya naman ako sa mga tunay na working student. Sa akin, mas racket. Oo. Racket na editing. working racket pa na- rin. Working pa rin. Oo. Kumbaga, pag merong gusto magpa-edit, kinukuha ko. Oo. Kapag gustong mag-shoot ng mga ballet recital, mga birthday, Mga bata. mga bata na Oo. hindi sabay-sabay mag-ballet. Yes. Pero kailangan kong i-edit na para bang Na parang ang saya-saya mo sa mga bata. yes, oo. So, hindi ko na natuloy, no? Charing. So, may kasama tayo ngayon na nag-work dati kung saan masaya yung mga bata. Yes! Si Rial! Taray na connect. Yes! At paano yung experiences mo as a working student? Kasi nag-work ka sa McDo. Correct. Yes. Yes. So, while nag-aaral ako sa PLM as a full scholar, nagtatrabaho din ako sa McDo kasi I need to support my studies. So, yon naging counter ako, naglinis ako ng lobby, pero most of my time that I spent there for 2 years, nag-host ako ng parties for kids. Yun, yung trabaho ko, no? So, pinagsasabay-sabay ko yun. And bilang bagets na ang dami mong gustong gawin sa buhay, nag-aaral ka, tapos may teatro, may performing arts, or marakit pa on the side sa mga shoot nila Corquenares, nila Lyle Sacris. Music videos. Oo, Oo. mga music videos, usong-uso Oo. nun, diba? Meron pa akong on the side na regular na McDo service crew na work. So, nag-host ka. Nag-host ka ng mga birthday parties. Oo, ng mga bagets. Ano yung memorable? Gusto kong mag-host ng party kasi hindi ako nagkakaroon ng birthday party for myself eh. So, parang feeling ko, yung mga bata na yon ako yon. Pero isa sa pinakagusto ko, yung honor student ako dito. Nagsusuot ako ng mascot na Grimace at Birdie. Okay. Okay. So, natatawa ako kasi minsan pagka-picturean, yung parang ako lang nakakakita sa sarili ko dahil ini-imagine ko lang yung sarili ko, syempre, nasa loob ka ng mascot. Picturean, bakit ako nagsasmile? Hindi naman ako nakikita ng mga tao. Paano mo nababalanse yung work tsaka akad? Saan tayo mo ginagawa? Alam mo, looking back, iniisip ko din, parang ang daing time. Paano kaya yung time na yun? So, hinahati-hati ko lang talaga siya. And good na meron talagang specific day na McDo day ko to. Or Nung walang class wala akong that klase day. or wala akong ibang ginagawa. Okay. And siguro in a week, 3 to 4 days a week. And also pag bakasyon, syempre, todo mo yun. Pag parang- summer, ganyan. Oo, pag summer, para mas marami kang income, marami kang may ipon. I think it's a matter of really managing your time. Gano'n naging kadali yung pag-apply mo sa McDo, even as a
as a student? It's easy lang. In interview. Hindi ko na maalala yung mga tanong, but I guess... Baka meron yung yung paano mo i-explain or i-describe ang red apple sa bulag. Di ba lagi ganun yung mga interview questions? Oo, may mga ganyan. Pero I think, ang naalala ko nun yung tanong na paano mo pagkakasyahin yung oras mo. So ako naman, sabi ko, may commitment po ako dito. And kailangan ko din po yung work. And sa tingin ko, marami akong matututunan. And I guess yun yung naging reason that time. So, naging flexible sila sa oras mo? Very flexible kasi every semester, tatanungin ka nila anong schedule mo. Talaga mag-a-adjust sila sa'yo. And even, kunyari, for the week may schedule na nakaplot, sabihin mo na pwede ko bang kunin tong time na to. Ibibigay nila sa yun if possible. So, I think in terms of flexibility, kung estudyante ka, ang ganda, makakatulong talaga sa'yo. Ano yun, full-time ka nun or part-time lang? Hindi ko masabi kung full-time or part-time kasi once you are hired, tuloy-diretso yun eh. So, parang full-time na din. Kasi you're getting the benefits of like a full-time employee. And ang feeling ko talaga nun, yun yung first legit na trabaho ko in a professional world. Kasi pagpasok ko doon, yung balibalita, yung mga endo, ganyan, wala kasi yun sa McDo eh. Nung pumasok ako. So, hindi ko yun na-experience. Kaya ang feeling ko, legit na bata na nagtatrabaho, na empleyado ka kasi may benefits din. So, full-time, I guess. Kasi same benefits no? Oo. Paano mo masasabi na from an outsider's point of view, yung pagiging working student, parang sobrang hirap niya, di ba? Pero paano mo masasabi na yung years mo as a working student na nagtatrabaho sa McDo are some of the best times? Best time siya talaga sa akin kasi ang dami kong natutunan, especially in terms of discipline. Yung time, alam nyo naman sa atin, sa industriya, importante yung call time. So, nung pumasok ako sa industriya, hindi na ako nabigla. Kasi doon pa lang natitrain ka na eh. Kailangan on the dot nandun ka. Nakapila kami sa clock. Yung swipe card yung gamit namin para mag-time in eh. So, lahat kami pila-pila and you cannot be late na 1 minute. Or you cannot be early ng more than a minute. So, meron talagang specific na standard sa lahat ng bagay. Yun yung na-appreciate ko sa McDo, yung training na by the book tinetrain and yung importance of application of it kapag ka nagtatrabaho ka na. Ang laking tulong niya sa akin sa pag-transition ko to adulthood. Na teenager ako na nagtatrabaho and then na-train ako with specific discipline. Nung tumawid na ako, hindi na ako nahirapan. Actually, yung kapag sa prod, yung mga nakaka-work natin, yung mga, wag naman sana, pero yung mga bata na maagang sumasabak sa workforce. Kapag nakaka-work mo sa industriya, parang batak na tong bata mo. Parang ang dami na niyang diskarte sa buhay na kayang gawin. Parang kaya talagang i-apply siya outside of Lalo na ako counter. So, iba't ibang klaseng tao yung nakakaharap ko that time. I can remember mga foreigner, all walks of life. Kasi ang store ko is 007 sa UN Avenue. So, alam mo kung anong klaseng mga tao yung nandun, di ba? Ano mga klaseng tao nandun? Iba-iba. So, Malate. Okay. Malate people. So, No bakla. judgment. Charing. No judgment. No, iba-iba from morning to night. May mga office people, may mga estudyante, and then may mga maraming bading. Alam mo na Malate, di ba? Enjoy ko naman yung trabaho na talking to these people. Tapos nag-iiba-iba ka ng approach sa kanila kasi iba-iba yung personalities. Grabing training yun. Para sa adulthood. True. Kung sa panahon na yun, or parang kahit ngayon, parang para sa mga part-time students, mga working student, importante na yung papasukan mo ay ina-acknowledge na meron kang ibang ginagawa sa buhay. Diba? Totoo. Parang masaya yun na mag-work na yung mga katrabaho mo or employers mo, parang na-acknowledge na nag-aaral ka rin. So maganda na merong flexible schedule talaga. I think it's about time para encourage natin na mag-apply sila sa McDo. Oo. Kung merong mga students dyan na kailangan ng additional income Correct, to support themselves, ikaw talaga nagpapaaral kasi sa sarili mo tsaka... Yes, Okay. yes. Kailangan eh. Parang si Real yung totoong working student kasi full scholar. Full scholar, totoo. Oo. Tapos Parang kaya naman kami kay Naya Real. kami. Sorry, hindi po kami working student. Just Si Real po talaga rumaraket. yung Oo, totoo. si Real talaga yung totoong working student. Pero sa mga ka-eme na nanonood, na mga students or gusto pa ng additional income. Or mga mga fresh grad na Mga parang fresh naghihintay grad. ng trabaho. Yes. We encourage you to try McDo kasi they practice also direct hiring. So, may enjoy nyo yung benefits ng mga full-time employees din. So bakit maganda na sa McDo silang mag-start or maka-experience ng una nilang work? Talking to Real, I think dahil best sa sked ang McDo. Correct.
Kasi hashtag Easy maging best me. Yan. Thank you, Macdo. Thank you, Macdo, and thank you, Real. Thank you. I have a feeling na hindi niya rin alam na ganun yung ginawa niya. Okay, emotional cheating, everyone. So, Cheater! Cheater. Naging Tama. tungkol. pero So, ano so talaga yung letter sender. kung kilala niyo man, wag niyo na siya i-bash, okay na yun. Tapos, Oh my God! So pwede namin kilala? Ay, hindi po. Starts with the letter A, B, C, D, E. So ano nangyari? Hindi na necessary na malaman natin yung pangalan niya kasi baka sumikat pa siya. True. Tama. Agree. Karoon pa Yung mga ng cheater dapat hindi yan Agree. pinapasikat. Sure. Hindi na dapat. Okay na yun. Ano tayo guys, wag na tayo bashing. De, basta yun. Parang hindi niya lang, feeling ko hindi niya alam na ganun yung ginawa niya. Pero, syempre, andito ako so story ko yung papakinggan niyo ha. Tama. Oo, sa'yo kami kampi. Sorry, mag-share sa podcast kung Oo. gusto niya story niya. Hindi ako nagtotolerate ng ganun. So talagang need natin pag-usapan yung mga Kapag nakita mo na mag-guess siya sa amin, message mo kami agad. Ay, oo. Para iyan na namin yung So, guesting ibig niya. sabihin? De, joke lang. So, tama nga ako! Grabe mong Nasa gagas ito si industriya. Beyonce. So, ibig sabihin taga-industriya? Hindi ko alam eh. Music? Andito pa ba siya? Hindi ko alam. Wala na akong balita. Kilala ni Justin. Galing! Waiting ka doon! Alam mo, sa'yo na rin ako. Kumaingay. Sige, makakalis ka na. Bakit dito ka nga, Justin? Ay, pero yung itong bagong album, kanino Para yun, kanino siya? kanino yung inspired? Bye-bye. As in talagang yung iba dito talagang matagal ko na rin nasulat. Pero yung Dilaw, yun talaga sinulat ko siya for myself. Yung Dilaw. Oh, talaga? Kasi parang Dilaw is very known for being the kilig type song. Yes. Very ganon. Pero yung kilig kasi na nire-refer ko doon is yung spark ko ulit sa sarili ko. Oh. Yung parang Dilaw ko is myself. Ganda. Well, ang ganda naman. Kaya ka ba nakadilaw na stars ngayon? Yes. Tsaka yung buhok. Okay. Pinilit pa talaga. Hindi nga, yun Hirap yung nila. Ang mag-bleach, galing guys. naman. Ang Ang galing ganda. naman. Nakakatawa yun. Parang So, ano tingin siya? mo, nung padulo na kayo ng relasyon nung ex mo, natanggal niya yung spark mo. Oo, parang parang nagkasabay-sabay kasi. Talagang halo-halo din na na parang pagka-disappoint sa sarili ko, feeling, syempre di ba pag may mga ganyan talaga, lumaki kasi akong people pleaser. So, laki kong sinisisi yung sarili ko pag may hindi ako napiplease na tao. So, syempre yun, nagkaaway pa, malala. So, sinisi ko talaga yung sarili ko, malala. So, parang nung time na yun talagang hindi ko naalagaan na yung sarili ko. Sumobrang na-insecure ako. Parang super naging unhealthy yung diet. Parang sobrang lala. Kasi sobrang payat nung pinagseselosan ko. Tapos ginawa niya. Ha? Oo. Tapos, edi nagpapayat din ako. Pero umabot na sa point, oh my gosh, nagiging sensitive na. Basta umabot siya sa parang hindi na healthy yung pagkain, ganyan. Tapos parang nagkaroon pa ng problem sa family, sa tuition. Tapos all I had was my cat. Yun lang yung naalala ko. Meow. Yun lang yung naalala ko noon. Tapos parang, I remember, may story ako na never ko pa nasabi sa lahat ng interviews. Kaya super importante sa akin nung UP. Hindi po ako nag-aral doon baka sabihin niyo. New Era ka, di ba? Oo, New Era. Kapitbahay. Malapit. Doon ako lagi pumunta pag ako. Ah. Super importante sa akin ng UP kasi nung time na, may lyrics kasi sa Dilaw na hindi na ako bibitaw, ngayong ikaw na yung kasayaw, di ba? Siniisip natin parang dance siya na sa dalawang magjowa. Pero ako para sa akin, yung bibitaw na yun is parang yung me trying to visualize myself on a cliff, yung give up na lang in life. Ayun na lang, para hindi masyadong sensitive. Tapos parang sinabi ko sa sarili ko, ayokong bumitaw kasi kaya pa to sa sarili ko. So pumunta ako UP, hindi ko nga alam ba't doon ko naisip na pumunta. Tapos mahagulgul ako sin sobra sa kalsada ng UP. Tapos nakakahiya kasi nakikita ko ng mga tao. Tapos ano pa yun, medyo patapos ng pandemic. Tapos may nakita akong basta na-meet ko sila, tapos in-advise nila ako nung for some reason, nagising ako. Ha? Na-meet mo lang, tapos Yeah, stranger. nakita niya. Talaga? Tapos dami nilang sinabi sa akin, tapos syempre pag ganun parang medyo blinded ka na sa reality, di ba? Tapos parang may hawak silang cat, tapos alis na daw sila. Binigyan nila sa akin yung stray cat. Kaya super personal ko sa mga cats. Oh. Tapos sabi ko nun, oh my gosh, hinihintay ako ni mama sa bahay. Tapos yung cat ko wala magpapakain. So parang
doon ko na-realize, hindi pwede na i-end ko to. Parang may time pa na, oh my gosh, super personal. Pero okay lang. May time pa na I was taking a shower, tapos di ko na malaya, nasa sahig na ako. So, sobrang painful nung nangyari. Kasi, it's one thing to break up with someone eh. Pero it's another thing to betray the person who used to love you when everything was in chaos. So, parang, nung time na yun, sobrang dismayado ako, tapos nakita ko sarili ko. Parang, alam mo yung nakikita mo yung kubeta, pagising mo, tapos parang ang dumi-dumi, tapos parang feeling mo, ito na ba yung pupuntahan ng buhay ko? Tapos, umayaw ako, naligo ako. Sabi ko sa sarili ko, hindi na pwede. So, from there on, tinry kong i-work on yung sarili ko ulit. Yeah. And then I wrote Dilaw one morning. Never ako nagsulat ng morning. Dilaw lang yung nasulat ko na umaga. Tapos parang 10 minutes ko lang halos nasulat yung Dilaw after everything na nangyari. Tapos for some reason, it became my biggest hit ever. Galing. Ang ganda. Ganda. Hindi ko alam na yung love song. Hindi ko alam na love song siya, pero love for yourself pala siya. Galing. Ganda. Parang kinikilig na naman ako para mabalik yung spark sa sarili. Oh. Importante yun. Yeah. Importante yung kinikilig ka para sa sarili mo. Yes. Lalo na kapag magawa ka ng something for other people. Yeah. Ano ba yun? Sorry naman. Ganda. Biglang Ganda. Ba't ka nagsasorry? Ang ganda nga. Paano ka sumusulat ng kanta ba? Parang, muna, narinig. Kasi nag-guest dito si Ay, Yeng. maganda yan. Si Yeng Si last Yeng, time. oo nga. Sa kanya, dumadating yung melody sa kanya. Tapos kailangan niya habulin. Ay. Na isusulat. Ganun, parang literal na... Kahit Ewan nasa ko, ang airplane ganda nung... siya. Oo, ang ganda nung... Dapat pag-visualize actually niya. yun yung parang isa sa mga rules na hindi man rule. Pero parang sana pag may naisip ka, dapat meron kang memoir or meron kang something na maaalala mo yung ginawa mo na or naisip mo na yun. Kasi minsan creativity bigla siyang lumilipad. Tapos minsan di natin mahanap ulit. Pero ako, personally, eto gusto ko yung topic na to kasi I'm a really big fan of films. So, mostly of yung mga, well, galing siya sa life ko, pero at the same time, I get really inspired sa songwriting because of films. Anong favorite film mo? Right now, Everything Everywhere All at Once siguro, by A24. Bakit yun? Well, kasi parang dun, well, not to spoil everyone, pero kasi yun yung talagang film na nag-decide ako na, you know what, nothing matters. And it's so easy, and it's so, parang it gives you solace to think na nothing matters. And we're all just small human beings in a small planet, in a small galaxy. Parang kumbaga, just do whatever you want, live your life right now. Live your life with the people you love. Kasi yun yung nangyari dun sa ano, di ba, magmama sila. Magmama. Yung mama niya. Mama mo pink. So parang yun, parang super, parang laki ko siyang binabalik-balikan kahit ano mangyari. Para lang to remind myself, nothing matters. Just do everything you want to do right now. Yun lang yung nagmamatter. Anong nagawa mong kanta after that? Actually, yung madami. Sobrang parang siya hindi ko siya parang chinanel sa isang specific thing. Kumbaga, sinapuso ko siya and then naging na siya, stained glass na siya sa lahat ng songs ko. Parang nandun na, parang lagi may part. But iba-iba namang films talaga. Pero yun talaga, lagi ko sinasabi sa sarili ko. So, paano melody or Okay. may recorder ka ba? Sa technicals, mostly I start with a concept. With a certain feeling that no one talks about sometimes. Or most of the time kasi talaga. Kunyari, yung delikado na term. Parang, delikado. Parang yung ganong expression, nakakaisip ako, okay, parang lagi naming, for some reason, generation na to, sobrang dami nating terminologies. Nakapagod din kayo Pero sa mga ganong mga moments sa sarili ko, and personally kasi na-experience ko siya. So, nagsastart ako with a concept, with a feeling. Tapos, i-channel ko siya through lyrics muna. So, yung lyrics na mukhang delikado na naman ako. Tapos, tsaka ko siya lalagyan ng melody. Kasi kung ano yung weight ng lyrics for me, dapat kasama yung weight ng melody doon. Ganda nung line na yun. Oo. Parang na-capture niya yung kilig. Kilig ng O yun, kasi siya yung pre-chorus kasi, di ba yung frustration mo, pero at the same time, kinikilig ka, pasigaw siya So medyo mataas yung kinuha kong note. Doon sa... You do sa note. Dilaw. You do note the life. Kinikilig na. Parang frustrated ka, pero kinikilig ka. So parang yun yung para sa akin, for everything na sinusulat ko, dapat lahat sila correlated or inline. Para kasi nag-resonate talaga kung anong feeling ng song. Yeah. Dapat ba pag nagsusulat ka ng song, yun yung nararamdaman mo at that time? Dapat napapatalon ka sa ginagawa mo. Ako personally, ganun ako mag-express. Pag may maganda akong nagagawa, as in express ko siya physically. So minsan mukha akong baliw pag
nakikita niyo ako nagsusulat. Pero even sa airplane, sabi nga ni Ate Yeng, may mga ganon kami moments. So, minsan sa airplane talagang pinapalo ko yung seat. Pag may naisip ako, Buti di ka pinapalo yung nasa harap mo, ba? wala pa naman, hindi pa na gano'n, hindi pa lumipad. Hindi ba lumilipad? Okay. Kunwari, isang kanta, parang gaano katagal mo siya nasusulat? Depende. Depende sa mood, tsaka depende sa kung ano yung gusto ko talagang sulatin. Sabi nga nila daw, pag masyadong mabilis ka magsulat, ibig sabihin yun talaga yung may sense. Yun yung parang feeling mo. Parang makaka-relate yung mga tao. Actually, yung hindi lang, super bilis lang. Yun na ba pinakamabilis mo? 10 minutes? Yung mas mabilis pa? Mas mabilis pa. Ilan? Parang 6, mga ganun. Hindi ko naman siya inuorasan. Tinitignan ko lang kasi talaga kung yung bilis ng phasing. Kasi madalas nag-start ako with pre-chorus, tapos chorus, and then the verses. Tapos pag natapos ko na kasi yung pre-chorus and chorus, madali na lang itong dalawa sa akin. Parang sa ano rin, sa film din, di ba? Parang minsan may isip mo agad yung ending Yan, muna. yan. Climax. Tapos meron kang isang eksena na parang pwede sa gitna. Actually, malaking part din yung film sa sa songwriting ko kasi meron silang structure or meron sinusunod na parang kapag may plot yung songwriting kasi that's the beauty of songwriting. Parang nagsasabi ka ng isang story. And I feel like dun sa films, mga natutunan ko sa films, parang meron silang sequence na medyo mababa, tapos biglang paangat. May mga, sometimes may unpredictable sequences, tapos may plot twist sa dulo. So parang ganun ako madalas din na-influence ako sa film. Ganda, ang galing. Tsaka yung kapag pinapakinggan yung mga kanta mo, para akong binabalik sa pagka-high school. Talaga? Yung, ano ba tawag doon? Melody? Ang feeling ko, kasi ako talaga, parang, well, mahilig ako sa coming of age films. Tapos gusto ko Like what? What coming of age Oh my gosh, films? ang dami. Lady Bird. Oh, I love Lady Bird. Perks of Being a Wallflower. Yes. Your Name Engraved. Madami, super, actually pati Asian films, madami, mga indie films, mga Wong Kar-wai. Madami. Ang ganda ng Lady Bird. Ano favorite mong scene sa Lady Bird? Yung sinabi niya sa nanay niya na, sige, bigyan mo ako ng listahan Ay, lahat ng... nagtagalog si Lady Bird? Oo. Ibang Hindi, version. Tagalog dub yung sa akin. Oo. Tagalog Sorry, wala ba? po kasi kami, Tagalog. wala Tagalog kami. Hindi, dub. Filipino yun si Sir Sa Sean. GMA ba yung Talaga pinalabas? ba? Sa GMA GMA. pinalabas? Kaya Oo, GMA. Tagalog dub? Oo. Ano sabi? English ba? Hindi Sayang, nga, Lady go, Bird, sabi mo lumabas ka na dyan! oo. You, Tagal na lang. Sige, go. Oo. Okay, palagyan na lang ng English, Si Chan Chan. Kaya na yun, Chan. Kaya ni Chan yan. Nalagyan niya. So, sabi niya, bigyan mo ako ng listahan lahat na mabinili mo sa akin. Tapos babayaran ko yun sa'yo. Parang ganun. Parang gigil niya sa nanay niya kasi sobrang daming sinasabi niya nanay niya, kinokontrol siya, parang feel niya sinusumbatan siya, ganyan. So, parang sobrang sobrang truthful. Kasi madalas kasi sa films na kinalakihan ko, parang it's always a facade yung character ng isang teenager. Parang laging hindi siya truthful. Tapos nung nakita ko yung sinabi niya yun, gulat ako kasi ba't niya sasabihin niya sa nanay niya, di ba? Pero parang one way or another, nagkaroon tayo ng ganung moment na parang, sige na, bayaran ko na lang lahat ng ginastos mo, dami sinasabi. Di ba? Parang sumbatan mo pa ako na, ikaw nagpalaki sa akin, ikaw nagpakana sa akin. Parang nagkaroon ako ng ganun ding moment. Tapos naiyak lang din ako sa moment na yun. Kasi parang hindi rin natin na-gets yung POV ng nanay. Hindi natin na-gets yung, pero gets ko yung POV ni Lady Bird. Lady Bird. Feeling ko magugustuhan mo yung I Killed My Mother. Parang familiar siya. Yung French kay Xavier Dolan. Akala ko yung book. Pero maganda yung coming of age din siya. Tapos so yung title, I Killed My Mother. Panoorin mo na lang. Familiar siya, pero panoorin ko. Masaspoil ko eh. Yung isang gusto ko sa Lady Bird na line, kasi kausap ni Lady Bird yung principal niyang madre. Tapos dinidescribe, si Lady Bird galing siyang Sacramento. Sacramento. Oo, Sacramento. Tapos parang si Lady Bird, nung kausap niya yung, tinatanong nung principal si Lady Bird, kung anong masasabi mo sa Sacramento, her hometown. Tapos parang, dinedescribe niya, parang, Sacramento is like this, like that, like that. Ang dami niyang details. Sabi nung madre, so you love Sacramento? Tapos parang, no, I just pay attention to Sacramento. Tapos sabi pero sabi nung principal, don't you think they're the same thing? Love and attention. Ganda! Love and attention, they're the same thing. Actually. Iyak ako. Iyak agad? Tsaka yung isang part doon, nabanggit mo yun, sobrang love ko kasi
talaga Lady Bird. Ako din. Sobrang love ko yung Greta Gerwig. First Yes. film of Greta Gerwig. Si Greta Gerwig is an actress and a writer. Jowa niya si Noah Baumbach. Oh my God, sobrang galing ni Noah. Sorry, mag-ano ko Walang sa po, ano. So let's si dig Noah out. Baumbach, sobrang galing na writer and director. My favorite is The Squid and the Whale of Noah Baumbach. Nasa Anyway, Netflix yun. sobrang ganda ng The Squid and the Whale. Coming of age din. Coming of age. Anyway, magjowa sila ni Greta Gerwig. Tapos, isang part doon na usap nila nung nanay, ni Lady Bird tsaka nung nanay. Sabi ni, kasi lagi sila nag-aaway Yeah. yung magnanay. Tapos sabi nung nanay sa kanya, but I love you. Tapos sabi ni Lady Bird sa kanya, but do you like me? Because I know you love me. But do you Okay, like okay. me? Kasi iba yung love sa like. Yes. You can love someone, but Without like. you cannot like them. Ganda. I love Lady Bird. Anyway, Ang ganda rin yung galing sa naman ano. cinephile siya. Yes. Cinephile si Maki. Happy. Well, actually gusto ko yung sinabi kanina, yung love is attention. Or parang they're the same thing. Yes. Kasi when you really observe and you really parang pay attention to one thing in a world full of everything. 'Di ba? Parang pag nag-pay attention ka sa isang bagay, it means you love it. Tapos hindi niya nare-realize yun. Kasi nga bata pa siya. Parang ano ba alam natin tungkol sa love? So ako, when I write songs, I just write. Yung kumbaga kung paano magsulat yung mga writers na nakikilala ko sa films. Kasi yun yung mas authentic. Para sa akin yung kasi yung pinangahawakan ko, me as an artist. I want to be authentic. Kung ano yung flow ng buhay ko ngayon, yung isusulat ko. Ayun. Yung sinulat mo yung Dilaw, in-expect mo ba na siya yung magiging hit? Hindi. Hindi. Pero pinangarap ko. Kasi after writing so many sad songs, yun yung first kong love song. Oh. Parang kinabahan ako kasi medyo transition. Pag ganun na yung career ko, pag ganyan. Tapos baka mamaya pag nag-iba yung biglang gumanon. So, happy naman ako na mas gumanon siya. Ganda ng Dilaw. Tama yung sabi ni JP, pag naririnig mo yung Dilaw, parang, kasi syempre di na kami high school at di na kami, Correct. wala na kami sa first love era, di ba? Pero parang bumabalik sa ganong feeling. And I think ganun yung best songs na kahit hindi mo naramdaman yung Takes you ganong, back. Or takes you to a place. to a place, kahit hindi mo siya naramdaman. Yung Kahel na Langit, anong pinanggalingan na ano nun? But yun much deeper na sentiment. Kasi kahil na langit, yun yung talagang bigla na lang dumating sa akin. Papikit na ako, tulog na ako. Tapos galing ako sa gig. Sobrang pagod. As in, malalang pagod. Tapos dire-diretso. Tapos matutulog na ako. Tapos naisip ko, bakit wala akong nasasabihan na pagod na ako? Bakit wala akong susumbungan? Kasi okay lang naman mapagod eh. Lahat naman tayo napapagod, di ba? Pero yung may nasasabihan ka, it's something na kailangan lahat tayo meron. So parang nung time na parang dire-diretso, sobrang fast-paced na nangyayari sa buhay ko since Dilaw, and kung ano-ano nangyari sa buhay ko. Pag pagod ako, pag wala akong gusto ko magsumbong. So parang first ko din na song na nag-start ako sa verse. Kaya sabi ko, pag ilalabas natin tong song na to or snippet sa TikTok, dapat yun yung line. Gusto kong magsumbong sa'yo kapag pagod na ako. Ganda. Ganda talaga Sobrang nun. ganda nung line na yun. Ang ganda talaga nun. Ang ganda nun. Napaiyak ako doon kahit di ko naman nararamdaman nung time na yun. Ganda. Ngayon ba? Alis ka na. Alam, okay ka lang ba, Derek? Hindi na time. Kalimutan ko yung sasabihin ko tuloy. Kahel na Langit. Yan, kaya na lang. Hindi pala yun yung sasabihin ko. Ano? Ang ingay mo, Ina. Yun na lang. Dulong line, siya. At sa darating na panahon. At sa darating na panahon, nasa ilalim na ako ng lupa. At pag inuod na ang puso at utak, ang makikita nila ikaw. Reaction video pala. Ganda. Actually, it was inspired by a poem na nakita ko somewhere. And yun yung pinaka nag-inspire sa akin to write it. Kasi ang weird na sometimes we meet people and then they leave us and then years and years and years pass. And for some reason, kahit meron lang onting-onting, kahit a minute or two sa isang araw natin, naiisip pa rin natin sila. Like, bakit? Para silang mga uod sa utak natin na bigla na lang nag-creep in. So parang, nung sinusulat ko yung Kahel na Langit, alam ko sa sarili ko, nakamove on na talaga ako. Ito sabi ni Derek, Si Maki na yun, ha? Baka nung time na yun, baka hindi ko alam. Pero kasi parang, yun kasi yung comfort ng tao na yun na nabigay sa akin. Tapos bigla nawala.
So, hindi ko rin akalain na mag-hit siya sa mga tao ng mas malalim. Kasi yung iba, syempre, may mga tao tayong hindi na nakikita, hindi na nakakausap. Well, to make it simple, nawala na talaga sa mundo. And hindi ko in-expect kasi ako sa ano lang sa certain person ko lang siya dinedicate. Tapos parang yung iba sobrang laging sinasabi sa akin whenever may mga fan meet, whenever may mga mag-iiyakan kami kasi bigla na lang sila dadaan. Tapos kasi, Maki, super pinapakinggan ko talaga yung Kahil na Langit kasi naalala ko si mama ko. Sabi niya, matagal na wala si mama ko pero ngayon lang ulit nabukas yung puso ko na kasi ina-hide niya daw yung ganong feeling na ayaw niya maiyak. Pero mas okay daw yun kasi nafe-feel niya na yung feelings niya. Ganun. So, personally ako as a songwriter, it really fills my heart kapag may mga ganun tao na nagsasabi sa akin. Kasi you never really know your impact unless someone tells you. And hindi ka manghuhula para malaman yun bigla na lang. So, hanggang nga kala Directo Net feeling ko hindi nila talaga alam yung weight ng mga films nila sa akin. Nagkinto ko sa amin, bakit? Hindi, seryoso. Wag na! Sa'yo dapat! Sinasabi ko kaya gusto ko talaga pumunta dito kasi gusto ko din sila bigyan ng moment and appreciation. Kasi you guys inspired another creative. And look where I am now. Wow, thank you. Isang mga adobo dito kay Stuck ba yung gusto mo dito? Hindi, pero yung sa Likewise. I think yung power kasi nung kunwari ng kanta or ng pelikula, ganyan, parang hindi naman siya magugustuhan ng lahat ng tao. Pero yung magugusto, may mga taong kapag tinamaan sila, parang enough na yun for you to keep going. Exactly. Parang may mga moment nga na ganyan Dati nung super onti pa lang yung audience na nakikinig sa akin. May isang tao ko nakita na kinakanta niya, word by word yung kanta ko. Pero sa dami ng audience na yun, siya lang nakakaalam. So sinabi ko, bakit ko kailangan mag-doubt sa sarili ko? Bakit ko kailangan ibigay yung performance na dapat deserve niya yung performance? Kasi may isang tao na pwede ako ma-inspire sa gabing yun. Kahit yung ilang tao dyan, hindi alam yung kanta ko, may isa doon. Hindi ko alam baka yun na yung next na kagaya ko. Diba? Hindi natin alam baka yun yung next na talagang big OPM artist. So, ako para sa akin, whenever I perform, whenever I do something, iniisip ko talaga na parang at least kahit isang tao, pag gusto to, tutuloy ko to. And I think Maki for president, no? Pero ang ganda. ano Thank dun sa you. mga next na mga ibang kanta mo yung hindi naging kasing hit ng kunyari ng Dilaw, ng Kahil na Langit, pero Talagang iba yung impact sa'yo nung ginawa mo yung kantang. dami. Siguro HBD. HBD is a song I wrote before Dilaw. Nasulat ko na yung Dilaw, pero nilabas namin una yung HBD. HBD, sinulat ko siya para sa mga... Ewan ko, for some reason, pag birthday talaga nung ex mo, or pag birthday, parang feeling mo talaga yung mag-ano ka, yung nagdadrama ka. Ng ex mo birthday ng ex mo. Kaya ka, birthday ng ex mo. Hindi birthday Oo. mo. Kasi parang dati kasi hindi ako nagsiselebrate ng birthday ko. Tapos yung ex ko, parang meron siyang mindset na pag birthday, dapat ikaw, it's all about you. Ganun. So, sinulat ko siya dahil nung pag birthday niya, talagang ginagawa ko lahat. Tapos merong isang year na talagang inipon ko lahat ng regalong gusto ko ibigay sa kanya. Kahit wala akong pera. Tapos, nung birthday niya, before mag-birthday, bigla akong, Brinaykan. break. Oo. Iba pa to dun sa isa. Si Misa lang naman ex Same. ko Itong si Virgo. Si to. Virgo. Oo. Okay. Hindi niya nga alam yun Feeling ko di niya rin alam yun. Na parang Ngayon, malalaman na niya. may line doon para inikot ko ang buong QC para hanapin yung gusto mong plushie. Wala, so ubos talaga yung pera ko. Wala, ubos. Kasi mahal ang gusto niya So, anong nangyari is, di ako nakabili ng plushie. So, umuwi ako sa bayan ng Luan. Tapos, di ko alam kung mga ilang days, yung pinagsasalosan ko, binili yun sa kanya. So, parang sabi talaga ng universe, tama ka na talaga. Ubus na pera mo, wala ka namang pera. Ayun, sinabi ko sa sarili ko, huwag na i-push. Kasi yun yung time na wala na kami, pero tinatry ko pang i-prove na, hindi, pwede pa yan. Pero ikaw nakipag-break. Ikaw, Kasi nga manipulate siya. Okay. Sige. Kakampi mo kami, Maki. pero kayo na yun na. Young love. Ano Ilan lang kayo yun? niyan? 22. Ilang years kayo? 2 to 3 2 to 3 years. Nakakatawa, hindi na natin sinagot yung letter. Oo nga, kasi ang Yeah. corny ng letter eh. Kay Maki na lang.
Ikaw na lang, Maki. Oo, okay na yun, makaka-move on ka din. Ano ba Oo. problema nun? Naka-move on ka na. Oo naman. Yung totoo. Oo talaga. Kasi may bago ka ng ano. Wala. May Ganun bagong lang. album. May muna sabihin, Ano konti ba? lang naman tayo eh. Tayo-tayo lang to. 565,000 lang, di ba? Konti lang, sko. Siyempre, makakagawa ba akong kanta kung walang bago? Wow! Kung mamatay na tayong lahat, wala namang panggas, hindi pa ako lalandi. Tama! Tama! Mamatay pa ako bago maging presidente si Lenny. Tama! So, go na natin yan habang medyo magulo pa yung Pilipinas. Yes. Oo, sana wag nang gumulo pa. Oh, Ay, wag. ewan ko na lang sa inyo. Sabi ko, oo, parang landiin yung si Maki para marami pa tayo marinig na kanta ni Maki. Yes. Thank you, sa mga... Anong zodiac sign nung bago mo? Hindi ko alam. Nasa industriya din. Wala. Uy, Ano naman hindi tayo? ka magaling magsinungaling, Mac. Aralin mo yan aralin mo. Next time kasi, hindi ka magaling magsinungaling. Oo, hindi ako cheater eh. Magaling. Nakamove on na ng lagay na yan, Oo, hindi Oo. galit lang talaga tayo sa mga cheater. Tama. Dapat. Alis na ako? Dapat. Uy, Direk JP, totoo ba? Hindi, okay lang yan. Kasi nagbago ka na. Yun naman yung nagbago. Bakit ako? Joke lang. Oy, well, di po siya cheater. Thank you, Thank you sa pag... Anyway, anong zodiac sign itong new jowa? Grabe naman jowa to, hindi alam yung Date ano. pa lang, landi pa lang, ganyan. Lande, situationship. Hindi eh. Something... Second anniv nyo na, no? First. Kasi Wala buong pang album, di ba? anniv. Buong album. Wala Wala. pang anniv, bago pa lang. Oh my God! Uy, Direk, dito ko lang sinasabi. Uy, grabe! Physical violence! Appeal kasi may Ilan tubig ba? ka. 3 months? 3 months? So, honeymoon Mansari, period. nakakailang mansari na kayo? Honeymoon period. Honeymoon Avenue by Agriana Grande. Wow! Ano nga? Hindi mo kami dadaan sa ano. Zodiac sign lang to naman. Titinan namin kasi Ano ba minsan yung ganun zodiac kailangan sign yung kasi? compatibility. Ano ba yun? Nasagot mo ka kanina, tapos ngayon maangang ka na. Scorpio. Yes. Cancer. Kung fire sign, Leo. Aries. Basta compatible sa akin. So, Leo, fire Aries. sign. Fire Yun na lang, sign. please. Yun na Fire lang. sign. Aries. Guys, grabe mag-research yung mga yan. Promise. Promise. So, Leo, ibig sabihin Aries. kasi parang hindi ka proud sa kanya. Yun yung nakikita ko eh. Hala! Parang hindi ka proud eh. Masakit yun ah. Masakit Bakit? yun. Siya ba Masakit. proud sa akin? Oh! Ay, bakit? Hindi ko alam. Ayoko na. Nag-walk out habang umiiyak. Paano mo nasabi hindi siya? Takot ako. Proud siya sa'yo ah. Proud siya sa'yo. Paano mo alam? Wait, ikaw ba yun? Hindi. May ginawa ka ng mga kanta para dun sa... Yun Dapat. nga, yung sa, ba yung bago? Mabilis ako talaga, gumawa ng kanta. Kasi na-inspire ako agad talaga. So ano, dun sa mga bago mong ilalabas sa kanta, ano yung lyrics na para sa kanya? Kinikilig. Oh, kainis. Kunyari di maalala, pero alalang-alala niya. Hindi pa kasi siya nare-release. Yung lyrics Pero na lang, hindi ko pa siya like na susulat talaga, gano'n. Nasulat na niya. Nakita marami ko sa mata mo, kasi. nasulat mo na eh. See? Siyempre, Okay director na yan, kami, ah. alam namin pag ano. Dito niyo ako nabisto, never ko talaga sinabi, nung una kasi sad song. But sad song for the... For a time, naging sad song, tapos naging love song, tapos naging sad song ulit. So, medyo complicated siya. Mahirap. Hindi, parang I think, parang normal naman yun. Diba? Yung mga waves of emotions. Lyrics ba na sinulat ko? Nananahimik yung tao, ginulo mo yung mundo ko. Ay. Pero in a good way, ang panggugulo. Parang ano siya parang medyo may pagkasim sa dilaw. Parang delikado. Ganun. Oo. Parang sige na nga. Ano siya, may pagka back burner type. Situationship. Ganun. Nung una. Yung parang feeling ko... Ikaw ang back burner? Oo. Sino pa ba? Ano to, yearner. Grabe, binaback burner si Maki. O back burner kasi Oo. sa term. Well, si Nikki talaga yung nagpasikat. Pero yun yung term na nagde-describe sa feeling of settling with someone na parang never ka talaga nagiging priority. So either way, kahit wala kayong label, kahit bigla ka nang tinatawagan paggabi, okay ka na doon. Pero di ba sabi mo, hindi na mamumula sa maling tao?
Sinabi ko ba yun? Hindi naman siya maling tao. Galing. Magaling. Kilig na kilig na yun. Wala si Jane. Iba yung itsura mo, Jane. Di alam. Di kayo chronically online. Ikaw na bahala. Di niyo alam, yun yung balita, yung sinasaniban si Jane. Oo, yung sa ano... Jane, nag-iba yung tsura ni Jane. Iba yung itsura mo, Jane. Father, nangyari sa kanya. Father, pakitignan lang po. Jane, are you okay? Father, Nasa battle of the brain namin Sorry, yun. Ay, pasabog, pop culture. Nangyayari na ba sa'yo? Kunyari yung isang kanta, para siya sa isang tao or tungkol siya sa isang tao. Tapos later on, years later, magbabago na siya na para na siya sa ibang tao. Oo, nag-merge minsan. Kasi same feeling eh. Pero parang minsan may mga nasa-start akong song, tapos biglang mako-continue ko siya dahil na-feel ko siya ulit sa iba. Yung ano nga, nangungulila. 2 tao yun na naisip. Ano lang yun, parang it goes to show na yung mga ideas ko talaga, hindi ko siya tinatapon entirely. Sayang kasi. So, yan, nangyayari siya talaga. Pero anong mangyayari? Kunyari, meron kang karelasyon, tapos narinig niya yung isang kanta na alam niyang Para sa kanya. yung kabaliktaran. Alam niyang hindi para sa kanya. Paano mo dinidili yung ganun? Nangyari na ba yun? Ang nangyari is, alam niyang para sa kanya. Oh. Nag-usap kasi kami ng ex ko dati. Actually, recent lang. Okay. Bakit? Nag-usap kami. Nakita lang kami Ni Virgo? Di, basta parang ano lang, alam niya talagang sa kanya ko sinulat. Ano kanta? Bakit? Bakit daw ang favorite niya? Bakit? Tsaka saan? Tapos ano sabi mo nung Inassume nag-usap niya. kayo? Charot. Naka-move on ka na niyan Oo. Pero yung galit parang nandun pa. Hindi galit talaga Oo. tayo sa cheat. Charot. Di, parang sinabi ko, thank you. Kasi daw, parang for so long kasi wala ko nakuwang sorry or anything. So parang yung ex ko kasi na yon, siya yung isa sa pinaka talagang nag-inspire sa akin to pursue music and showbiz. Oh. So it really means a lot sa akin na nagkausap kami at sinabi niya na napaproud siya sa akin. Ganun. Oh, charing. Pero hindi siya Magkabalikan nag-sorry. ba? Hindi siya nag-sorry. Hindi pa rin siya nag-sorry. Sabi ko sa inyo may pagkaano nga yung mga Virgo. Di ba yung mga serial killer nga, mga Virgo yan, mga yan sila. Virgo tsaka Gemini. Virgo, Gemini. Virgo, Oo, Gemini, mga mga serial Two-Face, killer yun. Gemini. Oo. Oo. Naku, yung mga Gemini. Ay. Delikado yan. Parang meron kang kilalang Gemini. Oo, madami. Mga kaibigan ko dati na FO ko na. Ang dami niya sinasabi Feeling ko babalik tayo sa letter, nag-FO. Oo, parang ganun siya. Pero huwag na tayo bumalik kay ate. Huwag na tayo bumalik kay ate. Gigigil ako sa kanya. Hindi ko rin alam kung problema niya. May ipopromote ka ba, Maki? May ipopromote ka ba? Ala, promotion na. Tapos na. Hindi, sige, ungkatin natin yung past mo. Hindi yung Charing. ungatan ng past. Ikaw naman. Ay, hindi, ayoko. Huwag mo na. Ay, meron na akong i-share. Kasi di natin napag-usapan yung mga concert. So, yung mga work. Sige, Sige, go. anong favorite or memorable na That's okay. Dami mo pa energy after Wish Bus Ngay, hindi ko rin alam. Di gusto ko mag-rant. Rant ba? Okay, sige. Rant? Okay, Medyo. go. Lagot. Siya nag-open, Bakit? Ano yan? Oh my God! Hindi, ako pet peeve ko talaga yung bad work ethic. Pet peeve ko yun lalo. Recently ko kasi siya na-experience. It really affects me pag you're working really hard sa isang bagay. Ganyan. For example, Rehearse. rehearsal, kunyari concert, shoot, yan, mga ganyan. It really matters kasi you're not just working with one person. Marami kayo nag-work doon and everyone needs to function. Kaso, minsan, pag may mga taong barabal magtrabaho, nakakawalang gana kasi. So para sa akin, anyone can fight me, anyone can make rumors about me, anyone can treat me a certain way, but never my team. Wag nyo nga awayin yung team ko, wag nyo babastusin yung team ko, wag kayo mawala ng respeto sa team ko. Kasi pag nangyayari yun, dun ako sumasabog. Kasi yung respeto, like, Ina-earn hirap na yan. sabihin. In-earn yan, Marie Chris. Ina-earn yan. Hindi yan ini-impose. Yes. Basta parang may may naka-work lang akong creative. May naka-work akong creative sa shoot na parang Like, di ka sabihin namin ko pa ba, pinipilit, ha? okay lang, cut na lang natin to pag sobra ng photographer. Hindi ko alam. Photographer, tapos medyo siya, yung may assistant siya. Tapos parang may kailangan na sa damit. Sa damit ko para may ayusin, ganyan. Tapos kung paano niya tinawag, sabi niya, Ay. gano'n. Ginawang aso yung assistant stylist ko. Hindi ko alam, yung sinabi lang nila sa akin after. Pero the way nila ako tinatrato sa shoot, parang sobrang tagal kasi nung buong day na yun.
So parang ako ginigive ko yung best ko. Siyempre, ganun dapat tayo kasi respeto na lang din natin yun sa ibang tao. Na huwag kang mag-attitude dyan, huwag kang pagod-pagod, kasi lahat tayo pagod. Tama. 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 As a creative in this industry, we all deserve certain respect. And hindi porket laging, kasi yung branding ko direct, mahirap. Kasi dapat lagi ako masaya. Kasi kilala ako ng mga tao na very, very colorful, very sunny. And today medyo, medyo nag-crash out nga ako kanina eh. Kaya medyo sabi ko, diba direct, sabi ko kanina, yung mood parang medyo dun tayo sa, kaysa sa funny. Pero kinaya naman natin yung funny. Pero parang, sa sinasabi ko lang, gusto ko lang din ipaglaban ngayong gabi. Hindi ko lang ba't may pinaglalaban ako. Is, let's be kind to people we don't know. Kasi we never know kung ano yung nangyayari behind or kung gaano kahaba yung araw nila. Whether it's a person who's very highly esteemed down to sa mga tao na parang feeling natin yung mga, like for example, sa restaurants, yung mga minimum wage. Dapat lagi tayong mabait. Hindi natin alam yung experience nila. Yes, tama yun. Malupit na ang mundo, kailangan na lang natin maging mabuti sa isa't isa. Exactly. Basta lang, na-hurt kasi ako pag ginaganon yung team ko or pag nagiging ganun yung workplace. Kasi yung industry, it's already messy. Parang sana support na lang natin isa't isa pag ganun. Kailangan ng respect kahit lahat ng tao sa trabaho. Mataas sa posisyon, or nauutusan Kasi lahat yan siya. functional. Pag nawala yung isa, mahirap. Ayun, yun lang naman. Tama. Maki for president. Nahinga mo na ba? Meron pa mga rants sa... Okay naman na. Feeling ko sinabi ko lang din yun kasi nag-direct ako sa concert. Kaya parang feeling ko na-foresee ko lahat. Dinirect ko yung concert lahat. Yung roller coaster. Ay, yung color coaster. Ikaw director nun? Roller coaster. Ako yung nag-direct ng color coaster. Ang galing naman. Yay! Thank you, Direk. Color coaster. Paano yun? Bakit? Ano nag-udyok sa'yo? Charing. Ang Wala, hirap yung nun sali-sali na lang. ikaw magdidirect tapos ikaw rin yung performer. Well, feeling ko kasi talaga wala talaga makakagets ng utak ko minsan. Kasi ako, personally, yung music ko nga nung unang-una, parang wala makagets. Parang very different siya. So, yung mga nakakagets sa akin, gusto ko mabigay yung concert na deserve nila. Kung paano nila ako nakilala, ganun. Ganda. Mahirap kasi mahirap na ang daming kumokontrol pag malaki na yung project. Dapat, meron pa din ako kasi yun yung authenticity na gusto ko ibigay sa fans ko. So sinabi ko, and I'm happy na binigyan din nila ako opportunity to direct. Sinayaan naman nila ako. Ganda. Hindi ka napagod. Pagod. Lala. Gagawin mo pa ulit? Siguro, pero in a small scale type of... Dito. Uy, oo, may Sige. tumugtog na dito si Jonoy. Okay, go. Si Beyonce nga, kaso sabi Beyonce. namin parang... Parang Actually, dapat Beyonce, tonight. ano ba Si Beyonce. yan? Sabi si Beyonce tonight. May Sabi, maki "Ay, kami. Sorry. Andiyan na siya. Sorry, Tumalis na nga Beyonce. lang. Oo. Love you. Ate, kala mo talaga. Kamusta yung UP Fair mo? Okay naman. Ay, grabe, 3 a.m. na ako nag-perform. So, wala na akong boses. Paano ka nakakanta? Wala, pinilit ko lang. Kasi syempre, again, maraming tao naghihintay. So, yung trabaho ko, dapat gawin ko. Hindi dahil 3 a.m. na or gano'n. Pero ang galing, nag-stay sila ng 3 a.m. ah. Oo nga eh. Headliner, sorry. Headliner. Friday. Justin Bieber who? Sorry. Nag-ano ka ba? Marketchella. YouTube ka rin doon? Ano Ganun. yun? Wala dyan. Hindi, ako bibigay ko yung magandang performance. Or talaga. i-play mo na lang yung podcast, tapos Pwede din, tapos watch na lang. Reaction video. Sama natin si Ina kasi dami siya reaction eh. Ano? Kailan ka unang nag-UP Fair? Kasi feeling ko, syempre parang full circle kasi doon ka nagpupunta from... 2023, pero hindi siya super UP Fair pa nun. Parang sa hagdan lang ako kumanta. Uy, ano yun? Oo. Sa ES Steps? Palma Hall Steps? Parang, dun sa yung Right for Education na, basta yun yung advocacy nila nung time na yun. Okay. Yung Right for Education. By the way guys, lahat po ng mga tao ay deserve po mag-aral. Ilan tayo. Sana magkaroon ng mga maaayos na ano ba dami sinasabi? Totoo. Ay, Department of Education. Na hindi pala 11 days na nagastos. yes. In one day, less than 24 hours nagastos ng
Secretary of Department of Education. Galing. 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 Husay. Ang inyong kaibigan. Husay. Ang inyong kaibigan. Kaibigan nyo lang ha, hindi namin kaibigan. hindi ko kaibigan. Ay, yan. Wala kami dyan. Oo. Oo. So, pero ano naman parang matutuloy na yung impeachment. Yes. Sana naman talaga. At na-confirm na ng Ng ICC. So nung isang araw na-confirm na jurisdiction ng ICC yung case ni Duterte. Tapos yesterday, yes. So magtutuloy na full trial kay Duterte. Kaso baka daw masyadong mahina na siya to Oh, kawawa naman siya. Uwi ka na, tayo di ko. Yeah. So guys, 2 years na lang, election na naman. Bumoto tayo ng tama. Register and Paulit-ulit na vote. lang. Oo. Dahil walang, kahit mag-tweet-tweet or mag-threads kayo dyan or mag-share kayo sa Facebook, walang bilang yon kung hindi kayo boboto. Correct. Kung mag-ingay lang kayo sa X at magka-cancel kayo na magka-cancel, pwede mo kayo bumoboto at nag-register. Yes. At iboto nyo si Maki for president. Uy, at saka hindi ko rin sana sabihin si Alisa. Alisa, nangyari sa Negros. Grabe yung moralidad ng grabe na yung moralidad ng mga Pilipino. As in, nag-research sa bundok, NPA, yung unang, hindi ko na alam. Nakakagigil. Yes, Boto tayo. nakaka-doubt talaga ang mga news, pero Yes. kailangan natin silang malaman. Kailangan nating malaman. Tsaka may nakulong na ba? May nakulong na mga shirtless. Shortly. Oo, yung shirt. Yung mga walang, Bawal na daw kasi bawal yun. sa labas na walang t-shirt. Dami nakulong, dami Tsaka na meron detain. akong parang napanood na CCTV na lumabas lang siya ng bahay. Labas lang ng bahay niya, parang may kinuha lang, tapos sinuli siya. Pero yung mga big fish, yung Mga big. Yun lang yung kaya nila eh. ay, Pilipinas, nakakagigil. Buti na lang may concert si Maki. Nasegue ko! Buti. Uy, pero ang galing ni Maki ng live kasi hindi ko alam, parang galing nung hindi, totoo. Kasi first time ko siya mapanood nun. Tapos umuulan. Tapos maputik. Tapos, Super. yung mga tao nasa gitna pa rin. Kasi ang galing niyang mag-crowd work. Thank you. Crowd work. Ang galing mo mag-hype ng mga tao na parang kahit di mo sila kilala. Feeling ko nga nung tumingin ka dito sa side namin, parang ako yung kausap mo eh. Oo nga, ikaw talaga. Kita dun eh. Alisa Diba ba sinoutout ako? kita nun? Sinautat, di ko narinig. Sinoutout kita. Alis na ako, hindi na ako kinakausap. Uy, Ay, sorry. Sorry, Direct Si Justin! JP. Nadamay! nadamay, sorry. Mag-promote na kayo, nakain itong dalawang to. Saan ba nakatingin? Tatlong Meron dito cameras actually, yan. dito sa likod. Okay, hi guys. Hello. Iba-iba talaga. Tatlong cameras. Three Apat. cams kami, sorry. Ay, pasabog. Palakpakan naman natin. Grabe, budget. O, tinan mo, makapag-crowd work dito. Clap naman sila. Ano ba yan? Batiin mo yung ano mo. Ay, mama. Yes. Yun lang. Charot. Ayaw Hello i-give. po, ako po si Maki, OPM singer na lilipad na sa Jakarta and Singapore for My Color Coaster, the concert. So, magtutour po kami. Actually, nauna na yung Dubai, Qatar for Color Coaster. And this time, pupunta naman kami sa Jakarta and Singapore. Jakarta and Singapore sa... June 13 and 14. Yes, ako po yung Hindi na naman kakanta. ma-memorize. Front act, Nakalimutan front ko. act. Ako yung Thank front you. act. Front act. Oo. Sino front act mo? May front act ka? Si Beyonce. Actually, Mag-no hindi. ba? Wag na yun, wag na si May Beyonce. attitude Tumawag yun. ako. Attitude. Tinawagan ko. Sino ang front act Sinong mo? front act? Hindi kami ni Tunet nun, June 13. Talaga? Yeah. Tara. Middle act kami. Middle. Ako gitna. front act. Ano ko na yung Actually, dilaw kailangan yung kaya. kailangan ko talaga ng guest kasi pag, di ba pag nagbibihis ka, kailangan may kumakanta sa... Sige. Kantayin ko yung original song ka, namumutla. Hindi na mamumutla sa maling tao. Tsaka bakit nabutla? Yun na yung end mo ng world tour mo? Or meron pa? Yun pala yung simula. Ay, wow. Sana. Care to share? Ha? Care to share? Mga next mo? Di pa namin sure. Personally, ang pinaplano pa lang namin ay
mag-release ng bagong kanta. Doon na lang sa kanta, maririnig nyo kung ano sasabihin ko sa kanya. Magaling. Galing. Singer siya, Stream nyo performer. yun. Pag lumabas, doon nyo maririnig kung ano sasabihin ko sa Di kanya. ba pwede sabihin yung title? Kasi matagal pa naman ito Ang ganda nung namumutla. Basta ang kulay. Ganda nun. Medyo Ganda maputlang na. red yung ano. Yung copyright lang ha. Oo. Medyo maputlang red Tsaka yung royalty. sa'yo. Yes. Oo. 50-50 Ilang pwede 50-50? naman ha. Grabe. 60-40, sige. Title lang yung binigay. 60 sa akin, 40 sa'yo. Ay, hindi ako papayag na inaano ko ng industriya. Oh my God, iraran tayo niyan sa ibang podcast. Hindi. I mean, syempre may mga artist kasi talagang masyadong inaabuso. So, sa mga Parang- percentage. Oh, mag-extend tayo ng 1 hour. Ay, hindi, huwag na, tama na yan. Okay na yun. Basta, ang color na bago is pink. Rosas yung title. Hindi. Meron na kasi nun eh. Ayaw nga, meron na Kulay kay rosas Mika. ang... Okay ka na. So, June Meron na 13 ka and pa. June 14, Singapore and Jakarta. Yes. And pink is coming, everyone. Yes. Very soon. Galing. Yun ba? Congrats. Shoutout pala kay Justin na nandito. Grabe Ay, naman. oo nga, dito pala siya. Dito pala si Grabe. Justin. Justin of SB19 ba yun? Oo na, grabe yung concert niya. Magaling. Yung sold out concert lang naman nila. Sa shoutout kay Sai An. Yung mga kalaro ko kasi sila sa Valorant. Doon kami naging... Talaga? Valorant. Yeah, Valorant. Ganyan. Akala ko pickleball eh. Yes, pickleball. Pickleball siya. Pickleball ako. Sa Bugap Champion yan. Champion Ba't parang team yan. pinagtatawanan mo yung Oh, hindi pag-pickleball? Every sport matters. Thank you. Ano ba bang sport? Ano favorite, song mo ni Maki, Justin? Ay, Hindi ko alam hindi yun. nyo alam yun. Very acoustic. Oh. Sample. Aking buwan na hindi mandidilim, magliliwanag sa lahat ng panahon. Pangako ko, aling-ali, takalakwan, aking buwan, kaluguran ka. Pwede kang singer. Then, Pwedeng singer. Pwede. Pwede ka singer. mag-concert sa Singapore. nga tsaka sa Jakarta, sa Yes. June, June 13 and 13. Free ka naman 14. ata nun. No? Free ka. June 13. parang feeling ko, Oo. pwede naman. Magaling. Anong favorite song mo na SB19? Madami. Ano yun? Wala maisip. Natulog siya. Ay, nakatulog? Gusto ko yung actually sa bago nila, gusto ko yung Memories. Memories, tsaka yung Wakas. Gusto ko din yung na mga oldies sa Alab. Sige ka, sayawin mo. Ayoko na, tama na. Dami na. Nilalagnat na nga eh. Sample! Si Liparet, Hana. Yun. Hana muna tayo. Thank you, Maki! Thank you, Maki. Congrats sa world tour. Yes. Parang So, mas gusto kong congrats na na-survive ko yung podcast na to. Parang mas Wait, deserve ko. pero totoong thank you kasi Maki, SB19, SB19, Beanie, Top of Joe, for Ivy of Spades, Four sorry, Four of Sisters. Spades. Lahat to na lahat to pinapakulay ang OPM ngayon. Thank you. Sobrang grabe. Grabe yung talent na meron tayo. I think tinatawagan natin ang Beanie na bumalik. Yes. Ang daming mga gigs ngayon ng mga banda, ng mga OPM artists na sobrang napupuno. So, iba talaga yung live music, live entertainment. Iba ang mga OPM artists. Sonara. Ayan, yung bagong girl group ng Yung bagong Onesie. girl group ng Onesie, yung Sonara. Sonara. Dumadami na kami din. So, super happy. Yes. Nakakatuwa. Ready ito. Bagong emerging. Yung concert Yeah. namin, oo. Yung concert, yes. Relax. Yes. Malat kasi ako ngayon. Ngayon, today. Yes, Nilalagnat kaya- nga rin siya, tingnan mo. Lagnat ako. Okay, anyway. Thank you, Maki. Thank you, mga ka-ML. Thank you. June 13 and 14. Singapore and Jakarta. At may paparating na Ha? 2 parts, sabi ni Chad.